kasi tipid nga naman sa tubig, wala kang babayaran. Sabi ko sana ko siya na maglaba para naman matuto siyang maglaba kahit na siya mag-isa dahil malaki na siya. Tuturuan ko kung paano maglagay ng sabon. Alam mo naman tayong nanay, kahit papano tipid tayo sa lahat. Tapos yung mga anak natin, basta lang gagamit, basta lang tapon ng tapon, di mo alam kung paano ka bibili ng mga gamit. Yan, habang nakaupo siya dyan, tatanong siya kung paano ang gagawin niyang paglalaba. Lalo na't lalaki, walang alam talaga sa gawaing bahay, pero kailangan pa rin turuan kahit lalaki para matuto sa bahay, matuto ng mga gawaing bahay, lalo na yung paglalaba, para sarili na lang nila, sila na lang maglaba. Pati yung pagtitipid sa paggamit ng sabon, kahit tipid sa sabon, basta maayos ang paglalaba. Ayan na, binalikan ko ng aking niluluto habang nagtuturo maglaba, nagluluto. Ganyan tayong mga nanay, isang gawain sa isang minuto, kailangan natin itong pagsabay-sabayin para lahat matatapos sa oras. Kaya nating mag-manage ng oras natin. Ito nga pala yung talong, pero ang gusto ko sa pritong talong, yung tostado siya, yung halos nangingitim na, para medyo malutong-lutong pagka kinain mo. Ito, hapon na, nagagayak na kami para sa awards ng anak ko sa school. Wala man siyang honor, pero meron siyang awards na first time sa kanyang pag-aaral na makatanggap at umakyat ng stage para sa isang awards. Pero masaya na rin ako bilang nanay na kahit papano makakakyat tayo, kahit awards lang yung nakuha ng anak natin. At least sa dami ng estudyante, nakita ang kakayanan ng anak ko. Yan nga siya, nag-aayos na siya. Mga 2 o'clock na yan, kailangan mga 3 o'clock nasa school na kami. Kaya pinamamadali ko na siyang magbihis. Alam mo naman ang ito na, nasa school na kami, nakapila na, sobrang init, pero happy pa rin kahit na ganyan lang. Ito na yung ceremony, kahit paano nakaka-touch, kahit awards lang.